So, kumusta mga kababayan? Maulan na araw ngayon, no? Nananatili pa rin tayo nagkaranas ng mga pagulan-ulan guys. Gawa nito na typhoon na si Christine. Ayan. Sa wakas ay humarap na si Kibuloy sa harapan ng Senado. At nakaharapan na niya yung mga allegedly biktima sa kanyang KOGC. Things started to happen, and I understand that. Oh my goodness, it's like I have to switch off my mind. I will not question. I will not ask if it's Father's will in my mind. That time, I will just ano na lang, not try not to feel anything like that, and because I was shocked by what's happening in the room. You have to prove. So, Mr. Resita, meron po kayong testimonyang hinanda. Pwede nyo na pong basahin. You have the floor. Good morning po, Madam Chair, Honorable Senator Riza Hontiveros, and to Honorable Senator Francisco Tolentino, and to all the members of this august body. I come here today to share the truth that has been silenced for 3 decades because of great fear, and this is also on behalf of the many victims who have suffered in silence just like I have. I believe my testimony reflects their pain, struggles, and resilience. While I understand that this is aimed to aid in legislation, I am also grateful to be given this opportunity to inform those who still believe that Apollo Kibuloy has been innocent of the crimes he is accused of because he has never been. At the age of 17, I became a member of the church led by this man, Apollo Kibuloy. Ayan. So, ano kaya ang magiging kasunod dito, no? Lahat ng mga sinasabi ng mga umano biktima ng pang-aabuso ni Kibuloy ay hinahamon niya, no? Sina-challenge niya na mag-file na lang ito ng kaukulang reklamo. Mag-file na lang ito ng kaso doon sa korte, no? Sabi niya isa proper forum at sasagutin niya ang lahat na ito. Yan maganda. No? Yun ang maganda. Kasi wala na nga di ba? Nung ibang mga katanungan ng ating mga senador sa ginawang pagdinig, lalo na kay Senate, doon kay Senator Risa Hontiveros, sinasabi niya na nag-invoke siya ng kanyang right to remain silent at di niya sasagutin ang ibang mga katanungan. Na kung saan yung kanyang karapatan naman talaga namang nire-respeto, no? Nire-respeto ng Senado at gaya sa pagrespeto ng iba, no? At ang importante doon ay napapakinggan yung kanyang sa panig, no? Kasi yun naman talaga yung dapat gawin ng mga pagdinig. So sino ba naman, paano naging bias? Kung may magsasabing bias doon talaga namang yun yung mga wala talagang ibang tinitingnan kundi sila yung nagiging bias, no? Diba? Pare-pareho naman pinapakikinggan yung boses ng dalawang partido, no? Nandiyan naman sa iba in legislation yung Senado matapos pakinggan, matapos siniwalat ng mga biktima umano ni Pastor Kibuloy ng KOGC binigyan din ng pagkakataong marinig ang sagot, ang kwento ni Kibuloy. Ito guys, pakikinggan natin yung sagot ni Pastor Kibuloy at yung ilang part din ang reklamo ng isa or ilan sa mga biktima. At yung tanong kung totoo ba yung mga negosyuhan sa kanya. Ito, pakikinggan natin. Kibuloy. So, Mr. Kibuloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito at marami po sila. Pero unang tanong po, ilan ang miyembro ng KOJC? Salamat po, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makarap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At magpasimula po tayo kay Ms. Valdehuesa. Pastor Kibuloy, Mr. Kibuloy, yung tanong ko muna, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po sa tingnan ko po muna ang exact na Kahit in estimate po? more or less po including mga
mga partners, yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So kasama so miyembro plus covenant partners mga 7 million Oo. sa inyong pagkabilang. Okay, sa mga follow-up question ko po, dun sa mga testimonya na ng mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At Wala ginamit nyo pong- ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya inappeal nila sa Department of Justice. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdewesa at ni Yulia, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po, wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members because we are under the law of the Republic. Tulad po kay Masayon, yung kanyang sinabi, Pastor, i-interrupt ko muna oo. kayo doon dahil Oo. tinatanong ko muna yung mga Yeah. testimonya ni na Ms. Valdewesa at ni Sorry Yulia. po, sorry po. Pinalimos nyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at Wala. para tustusan ang inyong wala lifestyle? po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. O Pero magpalim- walang polisiya man, pinalimos nyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Eh yung mga adults po, Ganun din po. pinalimos nyo ba sila or pinayagan nyo ba silang maglimos para sa Hindi operasyon po. at lifestyle Wala pong ng KOJC? polisiyang ganon ang kingdom na magpalimos. Wala mang polisiya pero pinalimos nyo ba sila Hindi yung po. mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi Halimbawa yung parusang dry fast. Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. Practice. So, pinaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapa-dry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yon? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent on this issue. Alright. Quickly lang po kay Ate Gingging, yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No. Alright. Salamat It po. was an instruction. Instruction. So, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. Alright. Salamat po. Mr. Kibuloy, boses nyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. So pero boses nyo ba yon yung nagbabanta kay Pane o kay Stephanie? It appears na parang boses ko. Pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi ngayong panahon na to malakas ang AI. At Kaya, sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinupkup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. Alright. So, pero sa pagkaalam po namin, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Pane Ibarra. Tama po ba? I invoke my right to remain silent Invoke. po sa issue na yan. Okay. Kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinupkup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa nyo kung ituring itong si Stephanie o Pane? I invoke my right to remain silent on that Alright. issue rin po. Ngayon po, kino-confirm nyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon,
Inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Alright. So, yan yung nagiging resulta ng investigasyon na ginawa ng Senado doon sa mga investigasyon na tanong doon kay Kibuloy at saka sa mga umano biktima guys ng kung ano-ano ng mga karahasan no? sa kamay ni Kibuloy. Itong mga lumalantad na. No? At saka yung mga naranasan nila sa takbo doon sa KOGC nung nagiging member pa ito mga ito. Abangan natin kung ano pang mga pagyayari at kaganapan sa susunod na pagdinig kung mayroon mga pagdinig. At sa ngayon, ayan, anyway, nandiyan na naman yan, no? Si Kibuloy sa kamay ng ng batas. At abangan natin kung ano talaga ang magiging resulta. Dahil ang lahat ng mga aligasyon, lahat ng mga sumbong at mga aligasyon laban kay Kibuloy ay talagang kampante naman ito na sinabing mag-file sila ng demanda at haharapin niya, no? Ito sa korte kung ano man yung mga reklamo laban sa kanya. So abangan natin, no? Kung ano man ang magiging resulta dito. At napag-alaman natin na tuloy-tuloy naman din yung investigasyon ng kapulisan, lalo-lalo na si General Torre na kung saan ay nagiging director ngayon ng CIDG, no? Lalong mas lumalim ang kanilang investigasyon dyan sa KOGC na yan dahil umano ay nagpapatuloy pa rin ang trafficking at kung ano na pang operasyon dyan. So ngayon, ewan natin, no? Baka kung ano talaga ang magiging epekto nito sa susunod na araw, ang atin lang ay nabuksan ang investigasyon at managot kung sino ang managot. Kaya diba? Wala namang dapat ipag-alala dito si Pastor Kibuloy kung sa tingin niya ay wala siya kasalanan kasi lalabas na luwas ng mga katotohanan. Ngunit, pag meron, bahala na ang husgado, bahala ng korte dyan dahil nandiyan yan sa kanila. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong lingkod, ang G5 TV. Maraming salamat at mabuhay ang buong Pilipinas.